Ika-59 na kabanata. Walang malay si Dangwijo na nakahiga sa stretcher. Ang mga bata at sinamungma pati na sigurong Sogo ay nakatingin dito habang buhat-buhat ng dalawang tao ang stretcher kung saan nakahiga si Dangwijo. Napalingon si Namungmae kay Gurong Sogo nang sabihin nito na base sa resulta ng martial spar ang mananagot sa sitwasyon ay si Dangwijo ng Pig Group. Sinabi pa ni Gurong Sogo na kunin daw niya itong antidote at umalis na siya at bumalik na sa Snake Group. Tinitigan at sinabi sa kanyang isip ni Namungmae na ito daw pala ang gamot para sa heat death poison na meron siya. Pagkatapos ay nilingon niyang muli si Dangwijo. Nakatingin si Namungmae kay Dangwijo at sinabi nito na dahil sa isang matinding krimen ng paggamit ng isa sa 8 malaking lason. Pinalaya si Dangwijo sa White Military Academy. Nakatingin lang ang kanyang kuya na si Nagungil na nakakrus ang mga kamay sa kanyang katawan. Ang kanyang kasamang matanda ay nakayuko hawak ang espada. Pagkatapos si Nagungil ay humarap na sa matanda. Makikita si Dangwijo na puno ng gasgas ang muka at walang malay. Sinasabi dito si Dangwijo daw ay umalis rin nung gabing iyon sa White Military Academy ng tahimik at walang kaingay-ingay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at tiningnan niya ito at sinabi ni Namungmae sa kanyang sarili na hindi na daw niya kailangan ang antidote. Ang heat death poison daw ay kumpleto na nawala sa kanyang katawan. At sinabi pa niya na salamat daw sa kanyang dantian sa pag-absorb ng nakamamatay na lason at ang laki daw ng kanyang ki ay nadagdagan. Makikita ang dantian ni Namungmae. Namumula ang kanyang ilalim ng kanyang mata at sinasabi habang umuusok ang ilong at napatikom pa ng kanyang kamao na siya daw ay lumakas sa di inaasahang pagkakataon. Biglang naputol ang kanyang kasiyahan nang lumapit si Kalbo sa kanya at nagtatakang tinatanong na anong daw klaseng ekspresyon ng mukha yan. Siya daw ba may iniisip na kakaiba? Nagulat si Namungmae at tumulo ang kanyang sipon. Na nakatikom pa ang kamao. Nagbago ang ekspresyon ni Namungmae at agad na itinuro ang pauwi na sinabi kay Kalbo na wala lang daw iyon, sila daw ay umalis na at maghahapunan na. Itinago niya muna ang antidote at sinabi na itatago daw muna niya ang antidote. Nagpapasalamat ang mga Power Rangers at yumuko na sinabi sa kanya na Warrior Mai, salamat sa iyo. Tumugon na sumuntok sa kanyang palad at yumuko rin na sinasabi na ito ay wala lang. Nagsasabi lang daw siya ng totoo. At tungkol sa martial spar, ginawa lang daw niya ito para sa kanyang sarili. Nakangiting sinasabi ni Red Rangers na huwag daw siyang masyadong mababa ang loob. Ngumiti naman si Namungmae. Sinabi ni Green Rangers na kahit sa sitwasyon na madali lang siya sana mapatawad kung binenta niya sila. Pagkatapos daw ay hindi pa siya nagsinungaling at nilabanan pa si Dangwijo. Sila daw ay naantig sa ginawa niya. Sinabi naman ni Blue Rangers na masaya kaming malaman na may isang matuwid na tao na natitira sa tabi namin, the 5 Chivalrous Novas. Seryosong napatitig si Namungmae. Habang paalis na ang mga Power Rangers ay lumingon ang mga ito at sinabi ni Red Rangers na hindi daw nila malilimutan ang utang na ito. Hawak ang smoke bomb at sinabi na hanggang sa muli at isang malaking usok ang lumitaw. Sa harapan ni Namungmae. Naiwan ang tatlo na nanlaki ang mga mata at natulala. Kumamot sa ulo si Namungmae at sinabi sa kanila na sila daw ba ay pwede nang bumalik. Tumugon si Kalbo at sinabi na umalis na daw sila at siya ay nagugutom na. Nagulat naman si Jipyeong nang paglingon niya ay hindi na niya makita si Namungil. Sumapit na ang gabi, bilog na naman ang buwan. Makikita ang tinutuluyan ni Master Gui Myeondok kung saan siya ay nagtitimpla 2 tasa ng tsaa. Pagkatapos salinan ang isa ay sinalinan naman niya ang isa. At sinasabi niya sa taong nasa harapan niya na dumating daw siya sa napakagandang oras, Young Master. Nagkaroon daw siya ng masarap na tsaa ngayon. Ito pala ay si Namungil na sinasabi kay Master Gui Myeondok na. Sinabi ni Namungil kay Master Gui Myeondok na isang karangalan na makita daw siya. Hindi niya na daw siya kailangang kausapin ng formal. Tumugon ng ngiti si Master Gui Myeondok at biglang tumitig ng seryoso at lumiwanag ang mata na sinasabi na gayon paman may alam daw ba siya sa kanya? Tumitig si Namungil at sinabi sa kanya na narinig daw niya sa kanyang ama. At flashback. Sa tirahan ng mga nambung si Namungil ay nakatayo sa harapan ng pintuan. Hindi pa man siya kumakatok ay nagulat ito nang sabihan siya na siya ay pumasok na. Binuksan ang pinto at naglakad papunta sa harapan ng kanyang ama.
Habang nagbabasa ng scroll ay tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya pumunta doon at ano ang dahilan sa disoras ng gabi. Nakatikom ang mga kamao ni Nambung Il na sinasabi niya sa kanyang ama na siya daw ay naparito. Para sabihin sa kanya na balak niyang ibalik na dito ang kanyang bunsong kapatid. Isinuntok ang kamao sa kanyang palad at sinabi niya rin na bigyan siya ng permiso. Tumugon ang kanyang ama na si Namung Jo na sinabi niya na ang akala daw niya ay tapos na silang mag-usap tungkol dito. Mabilis na lumuhod at sinabi ng malakas sa kanyang ama na hanggang ngayon daw siya ay hindi sumalungat sa kanyang ama sa mga sinasabi nito. Ngunit sa pagkakataon na ito siya raw ay hindi ito matatanggap. Nakaluhod na nakatingala sa kanyang ama na sinasabi pa niya ang lakas daw ng kanyang bunsong kapatid ay mas mahina pa sa ordinaryong mga tao. Mas alam daw niya ang estado ng katawan ng bunsong kapatid niya kaysa sa kanya. Binaba ang hawak na scroll at sinasabi ng kanyang ama na kaya sinasabi daw ba nito ngayon na siya ay sasalungat sa kanyang desisyon. Tinitigan ng kanyang ama si Nambung Il at ito ay may naramdaman na mabigat na pressure at sa kanyang kinaluluhuran ay nahihirapan ito. Sinabi ni Nambung Il sa kanyang sarili na siya daw ay nahihirapan sa paghinga. Kaya naman ay sinuntok niya ang kanyang dibdib. At pagkatapos ay tumigil ang pressure at siya ay napasukan ng dugo. Sadyang matigas talaga. Ang ulo ni Nambung Il na sinasabi pa na siya daw ay nagmamakaawa sa kanyang ama na ito ay isaalang-alang. Nagulat ang kanyang ama sa ginagawa ni Nambung Il. Napabuntong hininga at sinabi niya kay Nambung Il na bakit daw ba ang laki ng galit nito sa kanyang bunsong kapatid. Tumayo sa kanyang ikinakaupuan ang kanyang ama at nakapikit na sinasabi niya na siguro daw sa tingin nito ang bunsong kapatid niya ang dahilan kung bakit hindi siya pumipili ng tagapagmana ng pamilyang ito. Nakatungo na tumugon si Nambung Il na sinasabi na siya daw ay nag-aalala lang sa kinabukasan ng pamilya. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang pagpili ng tagapagmana ay walang kinalaman sa bunsong anak. Nalampasan na daw ng mga kapatid niya ang kaya niya noong nasa edad nila siya at patuloy na lumalakas. Habang nakatingin si Nambung Il sa kanyang ama, ay sinasabi pa nito sa kanya na tsaka, hindi ba naabot na daw niya na ang peak realm noong 20 pa lang siya. Tumugon si Nambung Il na ano daw ang kinalaman nun at bakit daw. Sinabi sa kanya ni Nambung Jo na ang posisyon ng head ng pamilya ay hindi isang bagay na maaari niyang taglayin sa pamamagitan lamang ng lakas. Tumutulo ang dugo sa bibig at sumagot si Nambung Il na ang head ng isang pamilya ay ang simbolo ng pamilyang iyon. Sa Murim, ang lakas ng head ng isang pamilya ay nagiging lakas ng pamilya mismo at ginagamit para makilala ang pamilya bilang isang puwersang may impluwensya. Sinabi pa ni Nambung Il na ano pa daw ang mga kwalifikasyon ang kailangan nila bukod sa lakas. Sinabi naman ng kanyang ama na si Nambung Jo na may oras din daw na ganyan din daw siya mag-isip. Nakatingin si Nambung Il habang sinasabi ng kanyang ama na ang kanyang bunsong kapatid ay nabibilang nasa White Military Academy. Tiningnan na sinabi ng kanyang ama si Nambung Il na kung gusto daw niya talagang ibalik dito sa kanilang bahay si Nambung Mai, kung gayon kailangan daw muna niyang humingi ng permisyon sa taong iyon. Makikita ang mata ni Nambung Il at sinabi na ang tao daw na yon na kanyang tinutukoy ay si Gui Myeondok ang master ng kanilang bunsong kapatid. Balik sa kasalukuyan. Habang nakaupo ay sinasabi niya kay Master Gui Myeondok na kaya. Ang dahilan kung bakit daw siya pumunta sa kanya ngayon ay upang kunin ang kanyang kapatid na bunsong lalaki mula sa White Military Academy. Nag-iisip na nagpagiwang-giwang si Master Gui Myeondok habang sinasabi niya na kukunin niya si Nambung Mai sa kanya. Masaya ang muka ni Nambung Il nang sabihin ni Master Gui Myeondok na pumapayag siya, ngunit sa isang kondisyon. Nasasabik na sumagot si Nambung Il na ano daw iyon. Lumiit ang mata ni Master Gui Myeondok na seryosong tinitigan niya si Nambung Il. Lumipat ang eksena sa mga bata na nagugulat sina Jae Galmi, Moyongbo, Yunryong, Kalbo, at Nambung Mai. Masayang sinabi sa kanila ni Master Gui Myeondok na meron daw siyang ipapakilala sa kanila na isang tao. Makikita ang muka ni Nambung Il na pinagpapawisan. At pinakilala na nga siya ni Master Gui Myeondok at sinabi na siya daw ay si Young Master Nambung Il. At siya daw muna ang pansamantalang gaganap bilang temporary assistant instructor simula ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata. Ika-60 na pong kabanata. Ang nakaraan. Pinapakilala ni Master Gui Myeondok si Nambung Il sa mga bata.
At sinasabi nito na siya daw ay si Namgung Il na gaganap muna bilang isang temporary assistant instructor simula daw ngayon. Nakatingin ito sa mga bata habang ang mga ito ay nakapila sa kanilang harapan. Nakatayo si Namgung Il at pumikit at naalala niya ang sinabi ni Master Guy Myeondok na kondisyon na siya daw ay maging assistant instructor na siya namang ikinagulat nito. Sinabi pa sa kanya ni Master Guy Myeondok na sa totoo lang daw ang kanilang assistant instructor ay pumunta sa isang mission sa labas ng Murim League at ito ay nasugatan ng malala. Nagdradrama na pinupunasan ang luha at sinabi ni Master Guy Myeondok na sa tingin daw niya ito muna ay magpapahinga ng isang buwan. At ito daw talaga ay nakakahiya. Sinabi ni Namgung Il sa kanya na ang isang buwan daw ay masyadong matagal. Kaya naman ay bibigyan na lamang daw siya ng ibang martial master mula sa kanilang pamilya. Iniinling-iling ni Master Guy Myeondok ang kanyang daliri na may kakaibang muka at sinabi na hindi daw iyon pwede ang gusto daw niya ay siya. Nagulat si Namgung Il nang sabihin ni Master Guy Myeondok na siya ay magtatrabaho sa loob ng isang buwan bilang isang assistant instructor ng Snake Group. Pagkatapos daw noon nasa sa kanya na kung kukunin niya si Namung Mae o kaya naman ay gawin daw niya kung ano ang gusto niya. Balik sa kasalukuyan. Nagpakilala na si Magung Il sa mga bata at sinasabi nito na siya daw ay si Namgung Il, tinatawag din daw siya bilang isang ascending dragon sword. Umaasa daw siya na sila ay makikipagkooperasyon sa kanya. Nakatitig ang mga bata at si Namgung Mae ay pinagpapawisan na nag-aalala nakatingin kay Namgung Il habang si Master Guy Myeondok ay ngumingiting tinititigan ito ng kakaiba. Nakahawak sa kanyang ulo si Namung Mae na sinasabi na bakit daw andito ang kanyang panganay. Nakapatid at ito pa ay bilang isang assistant instructor. Sa Snake Training Ground, si Moyongbo ay nag-insayo ng kanyang spada, itinapon niya ang kanyang 3 spada sa ere at mabilis na tumalon sa ere. Habang nasa ere si Moyongbo siya ay nakapikit na umikot ito. Kinuha niya ang isang spada at sinabi niya kailangan kong talikuran ang misteryo ng katigasan. Makikita ang imahe ng tubig na paliko-liko na gawa ng kanyang spada. Sinabi pa niya na kailangan daw niyang matuto ng kalambutan gamit ang gasgas na espadang ito. Biglang napatigil si Moyongbo nang tawagin siya ni Namgung Il at ito ay lumingon. Mabilis na isinuntok ang kamao sa kanyang palad at nagpakilala at sinabi na siya daw ay si Moyongbo na nagmula sa Moyong family. Sinabi naman ni Namgung Il sa kanya, habang ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang katawan na siya daw ba yung tinatawag na baby tiger ng pamilyang Moyong. Sumagot si Moyongbo na kung may problema daw ba doon. Sinabi ni Namgung Il sa kanya na siya daw ay naatasan upang gabayan sila. Kaya binabalak daw niya na gawin ito ng paisa-isa. Sinabi pa ni Namgung Il na bakit sinusubukan daw nitong itapon ang misteryo ng katigasan. Sumagot si Moyongbo na okay lang daw siya, at biglang nagulat nang sabihan siya ni Namgung Il na kung lambot lang ang hinahabol daw niya, wala daw siyang mapapala. Kaya naman tinanong ni Moyongbo na kung ganun ano daw ang kailangan niyang gawin. Pumulot ng sanga si Namgung Il at naglabas ng enerhiya, at sinabi niya na ang tigas at lambot ay hindi umiiral ng magkahiwalay. Iginalaw-galaw ang sanga at sinabi pa niya na kailangan daw niyang hayaang dumaloy ang kanyang espada. Ipinakita ni Namgung Il kung paano gamitin hardly at softly. Makikita ang imahe na ginagawa nito at sinabi niya na ito daw ang hardly pagkatapos daw ay ang softly. Malambot ngunit hindi nawawala ang tigas. Seryosong pinapanood siya ni Moyongbo. Habang nagpapalabas ng enerhiya, si Namgung Il at nang matapos na ay isang maliwanag ang kanyang nagawa na itinuro sa kanya ang sanga. Nakatayo ang dalawa sa gitna ng training ground at ang hawak ni Namgung Il na sanga ay may enerhiya. Sinabi pa ni Namgung Il na ilagay ang lakas ng katigasan sa espada. Nagulat sina Kalbo at Jaegalmi habang napatingin sila sa dalawa. Sinabi pa kay Moyongbo ni Namgung Il na gumawa daw siya ng daloy na may lambot. Seryosong tinitingnan ni Moyongbo ang sanga na hawak ni Namgung Il. Mahinang sinasabi ni Namgung Il habang si Moyongbo ay seryosong nag-iisip na kailangan daw na mapagtatanto niya ito dahil siya daw ay isang talentadong bata. Biglang napansin ni Namgung Il na palapit si Jaegalmi at gumalang ito sumuntok sa kanyang palad at sinasabi ni Jaegalmi na older brother ang tagal na nung huli daw silang nagkita. Tumugon naman si Namgung Il sa kanya na siya daw pala iyan na si Jaegalmi siya rin daw pala ay isa sa mga miyembro ng Snake Group. Nakatingin sa malayo si Namgung Mae at hindi niya alam ang kanilang pinag-uusapan. Nagulat ito nang biglang nagsalita si Yun Ryong sa kanyang gilid.
Napalingon si Namong Mae at sinabi ni Yun Rion kay Namong Mae na bakit daw ang layo nito sa kanyang kapatid. Tila ba wala sa sarili si Namong Mae at hindi niya nasagot ang sinsabi sa kanya ni Yun Rion. Ngumiti at kumamot sa ulo na sinasabi na yun daw ba. Ito daw ay medyo nakakahiya. Sa tingin daw niya kailangan niyang ayusin ang iniisip niya. Sinasabi ni Nambunmay sa kanyang isip na ang akala daw niya ay ihahatid niya daw siya pauwi. Pero bakit daw siya ay naging assistant instructor ng Snake Group? Ano daw ang pinaplano ng kanyang nakatatandang kapatid? Seryosong nakatingin si Eunryong kay Nambunmay na malalim ang iniisip. Lumipat ang eksena sa looban ng palasyo kung saan si Yang Junhyuk ay nakahiga. Unti-unting minulat ang mata ni Yang Junhyuk at sa bintana ay may anino na makikita. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na may dalang prutas na pasalubong. Na dinadalaw si Yang Junhyuk at tinatanong kung ano na daw ang nararamdaman niya ngayon. Nakangiting tumugon si Yang Junhyuk at sinabi na, "Guro, napadalaw ka." Inilapag ang prutas at sinabi ni Master Gui Myeondok kay Yang Junhyuk na ang katawan daw niya talaga ay nasa masamang kondisyon. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na sa tingin daw niya ay kailangan niyang magsanay na kasama ang mga bata sa Snake Group. Sinabi naman Yang Junhyuk kay Master na ikinalulungkot daw niya na hindi niya matulungan kahit na siya daw ang assistant instructor. Okay lang daw yon, sabi ni Master Gui Myeondok sa kanya, at sinabi pa niya na nakakita daw siya ng isang isang talentadong tao na siya munang papalit sa kanya pansamantala. Nagtataka naman si Yang Junhyuk na napatingin kay Master Gui Myeondok. Biglang naging seryoso si Yang Junhyuk at tinawag niya ang pangalan ni Master Gui Myeondok at sinabi na alam daw ba niya kung paano namumuhay ang mga miyembro ng Black Flower League ngayon. Tumitig ng seryoso si Master Gui Myeondok habang nakatayo ay sinabi niya kay Yang Junhyuk na hindi daw siya sigurado. Ito ay isang grupo ng mga talagang nakakatuwa at kakaibang mga tao. Natahimik at natulala na naalala ni Master Gui Myeondok at sinabi niya may isang lalaki na laging kumakanta kung gaano niya kagustong umuwi. May isang lalaki din na hindi ko mahuhulaan kung ano ang nasa isip niya. Pagkatapos ng Orthodox Demonic Great War, ilan na lang sa kanila ang natitira. Sinabi pa niya na ngunit gayon paman. Dahil sila ay napalaya mula sa buhay kung saan sila ay pinakamalapit sa kamatayan. Dapat maayos na sila ngayon. Napatikom ng kamao si Yang Junhyuk at sinabi kay Master Gui Myeondok na ikinalulungkot daw niyang sabihin ito sa kanya. Ngunit sa tingin daw niya ang lalaking gumawa sa kanya ng ganito ay isa sa mga miyembro ng Black Flower League. Biglang natahimik silang dalawa. At nalipat ang eksena sa 100,000 Great Mountains. Isang tao ang umaakyat sa bundok, sa itaas nito ay may kuweba na malaki. Biglang lumuhod ang tao at sinabi sa harapan ng kuweba na may ire-report daw siya. Isang tao ang kamukha nun ang sumalakay. At lahat ay nalipol. Vice Headmaster. Sa looban ng kuweba ay may dalawang mata na lumiliwanag at sinabi nito na siya daw ba ay sigurado. At dito na po nagtatapos ang ika-60 kabanata. Ika-61 kabanata. Ang nakaraan sa looban ng kuweba ay may dalawang mata na lumiliwanag at sinasabi nito na kung sigurado daw ba siya. Sinabi sa kanya ng tao na nakaluhod ay totoo daw iyon. Ayon sa mga nakasaksi, ang tao daw na iyon ay nakasuot ng itim na kasuotan at may maskarang multo. Sinabi ng nasa loob ng kuweba na si Gui Myeondok. Sumigaw ng malakas mula sa looban ng kuweba na siya na naman daw ba. At sa lakas ng pagsigaw ang mga bato sa taas ay nahulog sa baba. Sinabi ng nakaluhod na huwag daw itong masyadong magalit. Sinabi pa nito na hindi lang sa Joncheon Industry at Noksal Valley ang kontrata daw nila. Hindi pa daw nila nasisimulan ang pakikitungo sa magsasaka. At kanina pa sila naghahanda para gawin ito. Sinabi ng nasa looban ng kuweba na hindi daw ba mahuhuli sila sa pagkontrata sa napakarami sa kanila. Sinabi ng nakaluhod na kaya naman sabay-sabay silang magsisimulang kumilos. At sinabi pa na kung mabobomba ang buong Jungwon magkakaroon ng kalituhan sa pagsubaybay sa kanila. Nagsalita ang taong nasa kuweba at sinabihan na ang taong nakaluhod na umalis na daw siya at pumunta na siya at ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Lumipat na ang eksena sa palasyo at ang mga bata ay pagod sa buong araw nilang pag-iinsayo. Masayang sinabi ni Kalbo na si assistant instructor ng Bung Il daw ay di ba napaka-cool.
Sinabi naman ni Moyongbo na tumpak niyang sinuri ang kanilang mga kahinaan at pagkakamali. Sumagot naman si Kalbo na ito ay hindi lamang tungkol sa katumpakan. Maayos din niyang ipinaliwanag ang lahat. Mas naiintindihan daw niya siya kesa sa Teacher Gui Myeondok sa paraan ng pagtuturo. Sumabat at sinabi ni Jaigalmi na syempre daw naman. Hindi daw niya dapat alam ng maayos dahil matagal na siya sa Shaolin Temple. Nalampasan na niya ang antas ng mga mag-aaral na mamumuno sa kinabukasan. Ayon sa nanay ko, isa siya sa mga henyo sa martial arts na ipinanganak minsan sa bawat daang taon. Sinabi pa ni Jaigalmi na maging ang ibang inapo ng pamilya ay magkatulad. Si older sister ng Bungsin daw ay pinabagsak. Ang Green Mountain Bandits of Anhui Province sa loob lamang ng 5 araw. Sinabi pa ni Jaigalmi na mayroon ding sikat na kwento tungkol sa pakikipaglaban ni Big Brother ng Bunghui sa Top 100 Gosu na nagdudulot ng mga problema sa isang bar at tinapos ang labanan sa isang tabla. At syempre wala daw siyang dapat sabihin tungkol kay Big Sister ng Bunghe. Sinabi sa kanyang isipan ni Moyongbo na isang henyo na ipinanganak minsan sa 100 taon. Sinabi pa ni Jaigalmi na dahil hindi naman sila mas matanda sa atin, ang apelyido Nam ay magiging isang malaking pader na dapat akyatin ng lahat na nag-enroll sa Murim University. Makikita ang malalaking bato at sa baba ay isang maliit na bato na nagrerepresenta sa katayuan ni Namungmai. Tumingin sila kay Namungmai at sinabi na totoo daw ba na galing din daw siya sa pamilyang Nam. Sinabi ni Kalbo na sa lahat daw na lalaking miyembro ng pamilyang Namung ang nakita pa lang niya ay marupok. Sinabi naman ni Yunryong na kahit daw siya ay makakaramdam ng pangliliit kung lumaki rin daw siya sa mga ganun klaseng mga kapatid. Bugbog na bugbog si Namungmai sa kanilang mga sinasabi. Nahihilo na sa kanyang naririnig si Namungmai at sinabi na okay lang daw yon, sanay naman na daw siya. Marami na daw siyang narinig na masasamang mga salita habang siya ay lumalaki. Sinabi naman ni Yunryong na hindi daw naman lahat ng tao ay nabibiyayaan ng likas na kakayahan. Siya daw naman ay may sariling kakayahan. At habang nanunood sa malayo ang kanyang kuya, ay sinasabi nito na sinabi sa kanya na hindi naman henyo si Namungmai pero sinusubukan pa rin naman niya. Napakastupido daw talaga nitong si Namungmai. Nag-iisip na naman daw siya na parang isang talunan. Ito daw ay nakakabwisit. Pinapanood pa rin ni Namgung-il si Namungmai at sinabi nito na habang nakikipagkulitan sa mga snake group na hindi naman daw niya nakikitang tumawa sa kanilang bahay si Namungmai. Sinabi pa nito sa isip na kung mayroon daw bang pagbabago sa kanya? Si Namungmai, isang bata na iba sa kanyang mga kapatid. Ang iba ay natuto ng 10 bagay pagkatapos turuan ng isa lamang, ngunit ang pag-aaral lamang ng isang bagay ay ang limitasyon para sa bunso. Naglalakad ang mga kapatid ni Namungmai sa kanyang harapan habang tahimik siyang nakayuko hanggang sa makalampas ang mga kapatid niya. Tumitig at sinabi sa kanyang sarili ni Namgung-il na mukhang meron daw talagang nagbago sa kanya, pero hindi iyon dahilan para magbago ang kanyang desisyon na iuwi siya. Lumingon sa kanyang likod at hinahanap si Master Gui Myeondok at sinasabi nito na saan daw ito nagpunta matapos na ihabilin sa kanya ang mga bata sa kanyang responsibilidad. Nakaupo sa taas ng bubungan si Master Gui Myeondok at iniisip ni Master Gui Myeondok ang sinabi ni Yang Dongyuk sa kanya na ang gumawa daw sa kanya noon ay ang isa sa miyembro ng Black Flower League. Nag-iisip ng seryoso na sinasabi ni Master Gui Myeondok na kung Black Flower daw yon. Tumayo at sinabi na isa lang daw ang paraan para malaman kung sino yun ay dapat daw niyang unang hanapin ang Black Cassia Flower. Sumapit na ang umaga. Makikita ang bahay panuluyan isang bata ang nakayuko at nagpapasalamat. Biglang nagulat ang bata nang may isang tao ang lumalapit na mukhang bigatin. Bago pa magsalita ang bata ay nagulat na ito nang bigyan siya ng silver tael na agad niyang sinalo. Tinitigan niya ang silver tael at nagsalita na ang bigatin na panauhin at sinasabi na pupunta daw siya sa ikalawang palapag kaya ikuha niya lang daw siya ng disente. Yumuko ang bata at sinabi na yun daw ay masusunod. Kaya naman siya daw ay dadalhin niya dun. Tinitingnan ng bata habang paakyat ito at sinabi niya na ang tao daw na yon ay mukhang isang nobleman. Nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Mahinang sinabi ng bata habang pinagsisilbihan niya ito na siya daw ba ay nagtataka sa pagkain dito sa bahay panuluyan. At sinabi na nito na handa na raw ang pagkain niya. Sumagot ito na ang pagkain daw na ito ay mukhang masarap.
Pero wala daw ba siyang kulang? Sumagot ang batang tagapaglingkod na ano daw ang pinagsasabi niya. Nagtataka ang tagapaglingkod at sinabi sa kanya ng galanting panauhin na ang sinasabi daw niya ay tungkol sa bulaklak na may amoy na kumakalat sa loob ng 3 milya. Kumamot sa ulo ang tagapaglingkod at sinabi dito na sa totoo lang daw na hindi daw sila nagtitinda ng bulaklak dito sa panuluyan. Sumagot ang panauhin na ganun daw ba? Siguro daw ay nagkamali lang daw siya. Sinabi ng tagapaglingkod na kung gayon daw ay mag-enjoy na daw ito sa pagkain. Habang papaalis na ang tagapaglingkod ay sumulyap ito sa panauhin. Palubog na ang araw, naglalakad na siya paalis ng panuluyan at ilang sandali pa ay may sumusunod na sa kanya. Ang tao na sumusunod sa kanya ay may sukbit na espada sa kanilang gilid. Tumigil siya sa paglalakad at tinanong siya ng mga ito na sino daw siya at bakit niya tinatanong ang kanilang ashtray. Tinanggal na niya ang pamaypay sa kanyang muka at napasabi siya na kung gayon napunta daw pala siya sa tamang lugar. Ito pala ay si Master Gui Myeondok. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata.